Magandang umaga po sa inyo lahat. Pebrero 5, Lunes ho ngayon. As the usual, ginagawa ho natin, trabaho natin bago tayo ito'y umpisan itong programa sa pamamagitan ng investigahan sa mga sumbong. Kami po ay nagpapasalamat sa aming mga community service. Ito ho'y community service partners ho namin. Tandaan, hindi po kami government office. At wala po kaming pakialam sa mga ginagawa ho ng ating mga tanggapan ng gobyerno dahil individual, private company po and non-government organization kami. Para may sa katuparan ho yung mga advokasya po namin, meron kaming mga community service partners and friends. Maganda ho siguro, kilalanin nyo sila. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Sa mga nagsasabi po na kami po ay taga Luzon lamang, ang hashtag Ibabitag Mo, hindi po. Luzon, Visayas at Mindanao, kaya nga po pambansang sumbungan, hashtag Ibabitag Mo. Ngayon, gusto ho namin sabihin sa inyo, ang tanggapan po namin ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue, sa Ritual Center, Quezon City. Maaga pa po kanina yan, mga bandang pasado alas 8, ganun na po karami. At mahigit na po na halos abutin ho sa siguro tayo ng 200 katao ngayon dito. At 100 po dyan ay galing po sa Quezon City. Yan, tumandami po sila. Sila po yung matatandaan ninyong kinawawang mga basurero ng Quezon City. Ang kapal talaga na mukha ng Quezon City. Hindi ko maintindihan dito kung meron pa ba kayong administrator. Siguro kami mananawagan na rin kay RJ Belmonte kung sino ka man. Kung nanonood ka, inayahan ka namin na para siguro tingnan to. Alam ko yung pamangking ko si Ralph Tulfo, congressman sa distrito na to, pero sinasabi, dapat pagdating sa mga kontrata ng basura, ikaw, RJ Belmonte, makinig ka. Wanted ka namin dito. So ngayong umaga, wala po kaming sinasanto, kahit sino, wala po kaming sagradong baka rito, wala pamilya-pamilya, walang kaibigan, basta't nasa tama, at ikay gumawa ng medyo hindi tama, magiging subject ka rito namin at papanawagan ka namin. Kaya anumang reklamo, sumbong, binibigyan ka namin kayo na mga, ito naman, pagkakataon para marinigan yung panig. Matagal na kayong umiiwas sa amin. Ikaw, I swim. Titigas talaga ng ulo ninyo. Ito po, kung bakit tayo medyo umaga pa lang, umiinit. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Iba po yung tatak ng Bitag. Tatak, Ben Bitag Tulfo. Ito pong programang hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Ginamit ang salitang volunteer para kayo'y mabarat. Kahit na 4 na hakot ang gagawin mo rito, wala ka pa rin sa minimum wage. Ikaw maghahakot ng basura, volunteer. Hindi volunteer yun. Iyon ay serbisyo. Mahihiya naman kayo sa balat ninyo. Milyong proyekto ipinangako ng GenCon sa isang subcon mula Zamboanga. 3 taon nang nakatenga. 5 bilyong commitment bond, mababawi pa kaya? Carousel bus drivers huli sa EDSA. Disregarding traffic sign na violation, bakit naging kolorum daw? Ginang pinalaya sa sariling bahay, pati 82 anyos na lola na adamay, ipinag-lockdown ng developer sa loob ng bahay. Ang lahat ng yan, iimbestigahan. iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo.
kapag inumpisahan po namin, tatapusin po namin dito. Kung yung matatandaan, ito po yung mga basurero ng Quezon City. Nakaraang Biyernes, nakatanggap po ng video ang bitag mula sa mga nagrareklamong garbage collectors ang iSwim. Sa video, makikita ang ginagawang pagpapapirma ng iSwims sa mga garbage collector sa isang waiver. Nakikita niyo po yan, waiver. Ito po ay para sila ho'y makaligtas sa kanilang responsibilidad at gusto lang palabasin ito yung tamang proseso, pero meron hong pananamantala sa mga kawawang to. Kailangan daw munang permahan ang waiver bago makuha ang kanilang sahod. Give me a break, iSwim. RJ Belmonte, kung nanonood ka, tingnan mo na maigi itong pinagagawa ng inyong kontratista sa Quezon City. Bastos. Sa madaling salita, pag hindi mo pinirmahan ang waiver na yan, wala kang sweldo matatanggap. Kundi ba naman kay mga pulpul, mga ewan, pinagtrabaho na nila yan. Hindi yan sinasabing cash advance. Bakit yung pinaway-waiver, ibigay nyo mo ng sweldo? Paglabag sa batas yan. Ngayon, mga boss, kung inyo matatandaan, nilalapit na po namin to kay Senator Jingo Estrada sa committee po ng labor. Ayan po, makikita niya. Iimbestigahan na po ito, sisiriin ng husto, kasama po yung Department of Labor, kung nanunod yung sa nating Department of Labor, ang matigas ngayon ng City Hall ng Quezon City. Kaya kung sino man yung in charge pagdating sa mga services at basura, makinig kayo sa Quezon City. Taga Quezon City ako. Ang sa akin lamang kapag medyo merong hong pang-aabuso, pananamantala, iba po kami. Kaya ngayong araw, halos 200 basurero ang bumalik po sa bitag. Para muling ireklamo ang hinding makataong pagtrato. Patuloy na ginagawa ng iSwim. Ang dami po nila. Hindi po magkasya rito sa ating mezzanine sa baba. Marami, nakikita niyo po yan sa baba sila. Pagod, gutom, alang-alang. Kaninang umaga po ito, pagkababa ko pa lang, nakita ko na sa baba pa lang to. Iba pa yun dito sa itaas. Makikita niyo po, kaya itong ating gagawin ngayon. Makakasama natin ngayon sa studio ang mga garbage collector. Si Bernel, sino si Bernel? Si Prudencio, yan. Si Eduardo, si Alexander, si Mark. Ayun. Okay. Babalikan natin, kumusta naman kayo mga boss at bakit na ito na, maaga pa lang, nandito na kayo. Kayo na naawa sa inyo sa haba ng pila ninyo sa baba, ano? Mag-atsyatsaga lang. Tanong ko sa inyo, bakit ayaw ibigay ang sweldo ninyo, pinagtrabahuhan ninyo, matagal na? Ginagawa po nilang kaya po nila ayaw ibigay yung sahod namin para makaperma lang doon sa waiver na sinasabi nila. Pag hindi ka pumirma sa waiver, hindi mo makukuha yung sahod na pinagtrabahuan mo. Opo. Ang kakapal na mukha. Bastos. Hindi makatao yan. Obligasyon, minuman, na kapag nagserbisyo, mahalaga yung sinasabing sweldo o sahod. Pagkatapos ng serbisyo, ibinibigay, huwag mo nang pagantayin. Kailan pa tong sahod na to? Anong buwan to? Ngayon lang pong ados. Ados. Hindi. Anong buwan niyang sahod na kinukuha ninyo? In January po. So, January pa. So, Enero pa. Kumusta naman Desyembre? Nakuha niyo? Nakuha po. Nakuha niyo na. Itong January ngayon, buong January, wala pa. Ano po, yung kalahating buwan lang po ng January simula January 15 hanggang January 31 po. So, nabulabog ba sila nung kayo'y pumunta rito at napanood nila sa TV? Ano bang sinasabi sa inyo? Kinagalitan ba kayo? Medyo buisit sa inyo dahil lumapit kayo sa bitag? Ang ginagawa lang po nila, kami ngayon, mga nakaban na po kami sa kumpanya, hindi na kami pwede pumasok. Band na kayo. Ibig sabihin ng band na kayo, ibig sabihin wala na kayo sa trabaho niyo. Wala na po. Tinanggal na kayo. Opo. Pero may sahod pa kayo dapat makuha. Yung iba po, may mga sahod pa pong dapat nilang kunin. So, nandun sa ibaba. Opo. 200 katao kayo sa baba. Ilan lang kayo pinakyat namin. So, yung bang sahod ninyo sa isang kinsenas, hindi nyo pa nakukuha? Hindi. Noong 15 ng Enero hanggang 30 sana, 31 ng 30 ng Enero, hindi nyo pa nakukuha? Di pa po nila nakukuha yung mga sahod nila. Alright. Tatanong ko bakit? Dahil pag hindi kayo pumirma,
ng waiver, hindi i-release. Hindi po i-release yung sahod. Sige. Ang gusto lang sabihin itong ISWIM sa ilalim ng Quezon City, ako'y nagtataka rito sa Quezon City. Quezon City Hall, makinig kayo. Kaibigan ko, mga Belmonte. Pero dito sa parting to, walang kaibigan. Pati mayor ninyo, kaibigan ko. Kaibigan na hindi ko pinagkakausap. Pero ang isang bagay na gusto ko lang linawin kung nakikinig ka ba, RJ Belmonte, ikaw ang tinuturo Mismong pamangkin ko ang nagsabi sa Congressman Ralph Tulfo, kasi tinawagan na namin dahil sa kanyang distrito to, Payatas sila, ang sinasabi, ikaw raw, makinig ka, RJ Belmonte, makukuha kong picture mo, ilalabas ko. Or kung hindi, magtutus tayo, pupuntahan kita sa tanggapan mo. Hahanapin kita. Kaya lumutang ka na. Dito sa parting to, hindi ka pwedeng manahimik dahil ikaw ang kumukuha pagdating sa mga services tulad nito sa Quezon City. Dapat alam mo, hindi po pwede maghuhugas ng kamay ka, magpuponche pelato kayo. Kasama na pati yung mayor ng Quezon City, Joy Belmonte. Trabaho lang to, Hindi ko pinapersonal. Ayaw kong tinatawagan ako kung sinong pamilya ninyo para i-arbor kayo sa akin. Hindi po pwede yun. Ngayon, dahil ang gusto lamang ninyo, nung simula'y lumapit kayo dahil sa sinasabing gustong gawin volunteer lang kayo, ang sahod ninyo 125, kung minsan 150 pesos. Tama? Opo. Tama ba yun? Opo. Para makakuha kayo ng 2 biyahe, 12 oras, kikita kayo ng 250. Yun ba? Opo. Kakapal na mukha, wala nga sabihin mo. At gusto pang sabihin, kaya pasalamat kayo dahil volunteer kayo. Volunteer ba yun? Obligado kayo pumasok sa opisina? Hindi po. Anong oras kayo gumigising para makarating dyan, para maghakot ng basura sa Quezon City? Alas 4 po. Anong oras na kayo nakakauwi sa pamilya nyo? Pag 2 biyahe po, 11 to 12 na ng gabi. Tapos 250 lang. Opo. Mariosep naman to. Si Attorney Benjo Benavides, Undersecretary for Workers, Welfare, Protection Cluster ng DOLE. Magandang umaga, Attorney Benavides. Sir. Sir Ben, at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Attorney, ako'y lumalapit ho sa inyo dahil ito'y makakaabot na po ito sa Senado sa tanggapan ho ni Senator Jingo Estrada pagdating ho sa mga kaparang labor nito. And iimbestigahan mo ito ngayon, kaya po kami lumapit sa inyo. Siguro naman narinig yung usapan. Tama ho ba ang gagawin po ng isang kontratista ng basura ng Quezon City, ISWIM? Hindi ibibigay ang kanilang sweldo na hindi na sila pinagtatrabaho dahil lumapit at nabunyag yung kanilang pananamantala sa mga pobreng basurero sa Quezon City na hindi makukuha ang sweldo kapag hindi pumirma sa waiver. Kumbaga, napagtrabahuan nila, tapos na trabaho, ayaw pang ibigay, piparma daw muna. Tama po ba to? Legal po ba to? Nasa batas po natin to. Una po, maling-mali po yun sapagkat pinagtrabahuan na po nila. Tama. Pero alam niyo po, Sir Ben, nabasa ko na po yung, may mga nabasa na po akong dokumento kasi forward na po yan sa amin ni Senator Jinggoy. Natunayan yung asawa nung leader po nila, si Manong Ed, ay nakausap ko na. At nakuha na rin po namin yung address ng kumpanya. So, nabasa ko po yung kanilang mga kwento. Maling-mali po yung mga patakaran nila, lalong-lalo na po dun sa usapin na pagtrato po sa kanila bilang mga volunteer. Okay. Kaya po kami lumapit po sa inyo para educate us. Malaking bagay po itong matuto po si Juan de la Cruz. Hindi lang po sa Quezon City, malamang sa iba pang mga syudad ng Metro Manila na posibleng hawak din po ng International Swims Incorporated. Natatakot lang lumapit dahil siguro pagbabanta matatanggal sila. So, ito po ay maaaring tip of an iceberg na inimbestigahan po natin. Ako po ay nananawagan ho sa Quezon City kasi yung naintindihan ho natin ang pangalan daw RJ Belmonte na kamag-anak din po ng mayor na sa akin na gusto kong sabihin, imposibleng hindi niya po alam dahil ang kontrata ng basura ipinagkaloob na ito'y kay International Swims Incorporated sa panlalabes. Para sa akin po, hindi ba? Baka ang siguro kaya ganito pong kalakas ng loob, tibay ng sikmura at laman loob nitong International Swims Incorporated. Gawa nga na hindi nagsasalita ang Quezon City Hall, hindi nagsasalita yung RJ Belmonte na ang siyang nasa likod na sinasabing kontrata o mano. Ito po'y tinanong ko sa aking pamangkin na si Congressman Ralph Tulfo
na daw yan ho'y hawak pagdating sa kontrata nitong RJ Belmonte. Sir, ano pong nakikita nyo rito? Imposible naman ang International Swims Incorporated. Pwede makansel ang kontrata niyan kapag medyo hindi po tamang ginagawa. Nakikita nyo po ba, sir? We have to make accountable yung city, yung syudad kung saan ito po yung kontratista ipinagkaloob ng kontrata nila. Ano pong nakikita nyo rito, sir? Ang patakaran po natin dyan, yung principal, itong LGU, Yes. kapag sila po ay nangontrata ng isang katulad po ng ISWIM, sila po, ang LGU po ay solidary liable. Ibig pong sabihin nun, kung ano man po yung mga benepisyo o sahod na hindi po naibayad o naipagkaloob po sa mga manggagawa ng contractor, sa ganitong kaso po yung ISWIM, pwede po nating habulin yung LGU. Ayun. Yan po ay yun po yung batas na umiiral. At yun po ay, ano na po yan, may mga Supreme Court ruling na po patungkol po dyan. Kahit po LG pa, gobyerno, kapag ang kinontrata mo ay hindi sumusunod po sa batas paggawa, kaya po silang habulin. Ang Department of Labor and Employment. Well, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Attorney Benjo Benavides, kasi binibigyan niyo po ng impormasyon at kaalaman, educational, informational para sa mga taong nanunod po sa atin, mga simpleng tao na nakikita po nila. So ito pong sinasabi niyang principal and client relationship. Yung principal, kliyente ng principal, ang Quezon City Hall, kliyente, or ito ho'y kliyente ng iSwims International. Hindi po pwede magbubulag-bulagan, pipikit lang ang Quezon City Hall sa pananamantala at panlalabis dito sa mga pobreng hindi na po tama ang pasweldo at tawag sa kanila volunteer. Pagkatapos ang daming cheche-boreche, iba po sa kanila namatay na po sa sakit. Yung iba po sa kanila nagkakasakit, exposed to element, wala man lang guantes, walang gloves, wala man lang face mask, wala pong anumang na medyo mayaman naman ng Quezon City. Bilyones ang kinikita pagdating sa ito'y revenues, pero ang kanilang mga basurero na nangungontrata rito ang iSwim, dapat dito, nagkakagulo na, itahimik pa po ang syudad. So sinasabi nyo, sir, pwedeng panagutin ang Quezon City? Opo, Government? Yun po yung nakasaad po sa Labor Code of the Philippines. Kaya nung malaman po namin yung address ng iSwim at malaman din po namin sino ba yung kliyente niya, inutusan na po namin yung regional office namin na makipag-ugnayan doon po sa LGU to make the proper representation kasi ginagawa naman po namin ito, usapang gobyerno po ito, one government agency to another, para ipatupad po yung mga batas sa paggawa. Yes. Pero iba po yung gagawin po namin doon sa iSwim. Kasi kami po, yung sa iSwim, pwede pong inspection at pwede rin pong magsampa ng kaso sa NLRC. Okay. Pero yung po isang track na ginagawa po namin. Yung pangalawa pong track na sa tingin ko po pinaka-importante, yung pakikipag-usap po namin sa local government unit. Kasi sa mga ibang programa po, partner naman po namin ang Quezon City. At nabanggit nyo rin po, makakilala din po yung mga Belmonte. Yes. So yung influence po ng Department of Labor and Employment na influensyahan po sila, bayaran nyo na yung mga manggagawa ng kinontrata nyo pong kontratista sa pangungulekta po ng basura. Tama po kayo, sir. Ang sa amin lang po rito, sir, being the fourth estate, hiwalay po doon, pang-apat ng haligi po kami. Hudikatura, legislatura, ehekutibo, nasa ehekutibo po kayo. At ito po, kami sa fourth estate, tinitingnan po namin kung may panlalabis. Iniinterpreta po namin, sinasalin po namin para maintindihan po ni simpleng Juan de la Cruz kung may pananamantala or may mga infirmities, sakit, kakulangan, kahinaan. Sa pagpapatupad po ng mga ganitong klaseng kontrata, na serbisyo po ito ng gobyerno. Kaya lang, gusto ko pong maipatupad sana yung spirit of accountability. Pananagutan po ng Quezon City Hall, dito po sa Department of Labor, national po kayo, sila po local, at pera po rin ng kaban ng bayan din po yan, nakuha po, pinangangasiwa para bibigay sa mga kontratista. Subalit dito, parang walang pananagutan dito ang Quezon City Hall, na parang pinababayaan, nakakahiya nga. Parang, siguro nagtataka si Senator Jingo Estrada na gagawing investigasyon in the coming weeks, ito pong hindi makataong pagtrato ng iSwim na kontratista po ng basura ng Quezon City Hall. So dito po, nakikita niyo pong gusto kong sabihin po, siguro po rito,
para sa akin, kayo po'y undersecretary, abogado po kayo, naintindihan niyo po. So, dito sa parting to, ayaw silang papirmahin. Can you tell, kung nakikinig ngayon sa atin ng Quezon City Hall, stop doing, wag papirmahin, wag pumayag, bagkos i-release ang sweldo, sila'y magkiklear lang pero walang waiver. Kasi pinagtrabaho na po nila eh. Siguro may condition po na parang gusto po nila makalusot sa Senate hearing, kaya pinapipirma po sila para wala silang pananagutan. Nakikita niyo ba po, sir? Nakikita ko rito. Opo, tama po yun. Pero, Sir Ben, kahit naman po yung baka may mga nakapirma na, pero kung yung pirma po ay by reason of duress or threat, wala pong visa yung pinirmahan po nilang waiver o kung ano man pong dokumento. But at the end of the day po, kung ano man po yung pinagtrabahuhan na po nila, ang release po nun o ang pagpapasahod po ng pera na pinagtrabahuhan na po nila ay hindi po dapat nakadepende po dun sa pagpirma po ng waiver. So yun. Sir, tumpak po sinabi niyo. Maraming salamat po. Ay naging malinaw po sa amin. You educated us also sa media. Sana po nanonood po sa atin. Adamang, LGU. Magiging ito'y case study na po ito para mabawasan na po yung sinasabing kung anumang kahinaan. Kasi kung dito po sa parting to, kaya papasok po si Senator Jinggoy Estrada, labor po kasi sa kanya. Ngayon, titingnan niya po kung may kakulangan, kung may mali, para palakasin po ang batas. Kaya po siya, naawa po siya eh. Kaya po magkakaroon ng Senate hearing the coming weeks. Nakaschedule na po ito, sir. Sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyong time, pagpapaliwanag at you educated those people watching us now, and you've been very informative, you've been very cooperative, and public service pong ginagawa ninyo. Attorney Benji Benavides, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din po, Sir Ben, at maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Doon po sa mga manggagawa po ng film, wag po kayong mag-aalala, nandito po ang pamahalaan. Maraming salamat po. Ayun, okay, sige. Alright, okay, nakaabot na roon. Ginagawa po namin ngayon, kung ayaw niyo magsikilos yan sa Quezon City, I'm not declaring war against you, taga Quezon City ako, kilala ko ang pamilya Belmonte, pero para sa akin, iba po yung kilala pagkakaibigan, iba naman po yung sinasabing bagay na gagamparang kong trabaho ko bilang sa 4th Estate, tumayo at ipakita na may mali. Ang national government nagsasabi na sa inyo, Quezon City Hall, makinig kayo mali ang pinagagawa ninyo. Ikaw naman, I-swim, kung sinong dinidikitan mo dyan sa loob ng Quezon City Hall, makinig ka sa I-swim. At kayo naman, RJ Belmonte, ikaw ang tinuturo kahit na si Congressman Ralph Tulfo, ikaw rin ang sinasabing handling dito. Kaya ikaw, siguro pagkatapos nito, bibisitahin kita sa lugar mo. Diyan tayo mag-usap, pakita mo sa akin, tingnan ko kung lalabas ka. Ngayon, ito po dahil walang sahod ang mga basurero. Kawawa naman po to sila, ginawang volunteer, ang baba lang nakalang sweldo. Exposed sa element, nakahanda, lahat po, nagkakasakit, gumigising na maaga. Kuminsan yung kanilang mga basurang pinupulot, abay ginagawa po nila, nag-scavenge po sila para madagdagan lang ang kalangkita, mga may bahay po nila at mga anak nila. Dagdag doon sa sinasabing kakulangan ng pasahod. Kaya dito, sa kagandahang loob ng sinasabing Department of Social Welfare and Development, dahil walang sahod ng mga basurero, nakahanda ang DSWD magbigay ng tulong sa pamamagitan nitong sa ating Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga sa iyo, ASEC Romel Lopez, sir. Sir Ben, good morning po at mula sa ating kalihim Secretary Rex Echelian. Good morning din po sa mga kababayan nating nakatutok sa inyong programa. Sir, maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng aming tawag. Nakalive po tayo. Always nandiyan po ang DSWD. Nakikita po namin sa pamamagitan po ng iyong Secretary. Lagi nakahandang tumulong. We have about 200 garbage collectors sa baba ng tanggapan namin. Sila po ay nandito kasi una sa lahat ay gusto lamang po nila makuha ang kanilang sahod. At ayaw po silang bigay kasi kailangan daw magpirma ng waiver yung pinagtrabahuan nila. Ngayon, sir, wala po silang, hirap po sila. At medyo mababa po ang pasahod kung titingnan nyo. Huwag na doon tayong pag-usapan. Sir, sa mga ganito sa Quezon City, medyo sila po 200 na mga basurero. Ano pong matutulong po ng DSWD? Educate us. Tell us more about this, kung meron man. Well,
Yes, opo. Laban nga po ng ating kalihim Secretary Rex yung kondisyon ng ating mga garbage collector. I believe parang pinagbo-volunteer pa lang yata po yung status nila dun sa work. Ito po, una, pinalulungkot po natin na ganito po yung sitwasyon nila. But then, ang assurance po ng ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, ay agaran, magpo-provide po tayo ng financial assistance sa ilalim po ng assistance sa individuals in crisis situation. Kasi ito po ating crisis situation na tinatawag po, Sir Ben, it's either man-made ito or natural calamity. Ito po, kung sila po ay sabihin na natin ginugoyo ng kanilang employer, pinahihirapan sa pasweldo, gayon naman sila ay nagre-render naman ng matinong trabaho, ito po ay may tuturing natin na krisis. At agaran kong pinag-uutos ni Secretary Rex to see to it na agaran din may bibigay yung financial assistance po nila. Isasalang lang po natin sila sa assessment, but then naririnig naman po natin yung mga reklamo nila. Ito po para sa amin sasapat na para agaran nating mapaabot ng financial assistance. Bagamat ito po ay panandalian lamang, kumbaga band-aid solution lamang, but then we will try to look into other possibilities na mabigyan din natin sila ng iba pa pong assistance like livelihood grant, should they meet yung atin pong mga requirements. But then, ang pauna po natin, ulitin natin, financial assistance po para po sa kanila. Sir, una sa lahat, kami po nagpapasalamat po dahil dito sa agarang action ho ng Department of Secretary sa DSWD, si Rex Gatchalian. Sir, tanong ko lang, ano pong klaseng financial assistance, alam ko financial assistance, individual in crisis program, panandalian lang po to, hindi to Dito po sir, ano po yung financial assistance? Explain sir, nakikinig po sa atin sila sa ibaba dito sa programa. Magkano pong matatanggap nila? Parang doon ang gusto lang makita kasi hindi po nire-release ang sweldo nila, kaya naghihirap po sila ngayon. Yes, opo. Under po kasi dun sa AIX natin, ang ating financial assistance, so yung outright cash assistance natin, nagre-range po yan starting from 1,000 pesos to 10,000 pesos. Pero usually po, kung very special po yung kondisyon, yung sitwasyon, minimum po ito ng 5 or maaaring mag-maximum ng 10,000 pesos. Depende po dun sa assessment ng ating mga social workers. But then, ito nga po, galing na po ito kay Secretary Rex Gatchalian, pinag-utos niya na naagaran na matulungan yung ating mga kababayan ay yung ating mga garbage collector na nangangailangan. So, asahan po nila na expedite po natin itong cash assistance na ito. Yun po kasing ating AIX sa Sir Ben, yan po ay iba't iba po yan. Kasi halimbawa po, wag naman ho sana. Pero kung halimbawa merong sumuko na sa trabaho, gusto na lang magbalik probinsya, maaari din po nating tulungan. Kasama rin po yan sa ating AIX. Baka po meron pa sa kanilang nahirapan na magtrabaho, hindi na pinasweldo, yung pala meron ng sakit o may sakit yung kamag-anak na hindi na nila mapagamot dahil hindi nga po pinasosweldo ng ating sabihin na natin yung kumpanya, maaari din po natin bigyan ng medical assistance. So ito po yung mga package na kasama po dun sa AIX. May financial assistance, merong medical, merong hospital kung kinakailangan, po. At ito yung kasama nating ibibigay pag-aaralan, as we assess yung sitwasyon po ng ating mga garbage collector. Kasi yun lang naman po ang assurance ni Secretary Rex, na ito pong ating mga garbage collector galing po sa inyong opisina, mabigyan natin ng tulong kaagad. Hindi po dahil si Bitag ang tumawag, but then kasi parehas po yung ating layunin na Sir Ben, ng inyong programa na abutin yung mga kailangan ng ating mga kababayan na may matindi pong sitwasyong pinagdaraanan kagaya ng mga cases na ito. Okay. Sir, linawin ko lang, So the financial assistance depende po sa inyong pagsusuri ng inyong mga social services. It could start from 1,000 pesos, if not 5,000 to 10,000 maximum. Ito po yung maibibigay po ninyo. Lalo-lalo na po ngayon, wala po silang sweldo. At iba sa kanila, tinanggal na dahil lumapit po sa amin. So wala na po silang trabaho. So dito po may livelihood program po kayo. If not, sabi niyo kung ayaw na magtrabaho, pwede nang pabalikan ng probinsya, tutulong din kayo sa balik probinsya program. Kung may sakit, karamitan po sa kanila dahil basura po to. Nagkakasakit po The elements. Nagkakasakit po sa baga, nagkakasakit po sila kung ano-anong exposed na leptospirosis o tetano, namamatay pong iba sa kanila rito, baka hindi nakakaabot po sa inyo. So nakakaawa talaga. So hospitalization, medical assistance, bukod sa cash assistance, pati yung livelihood program, sir, pag-aaralan nyo kung sakaling hindi na sila tatanggapin. Tama, sir?
Yes, tama po yun. Kasi yan po yung usually na nagiging sistema rin po natin. Kasi usually nga po, sabihin na natin, pag sila po ay nag-air ng grievances no, sa kanilang mga kumpanya, most often than not naman, yung si kumpanya rin, kahit mali, siyempre, medyo tatanim ng sama ng loob no, sa ating mga empleyado na ayaw naman natin. But then, tayo nagiging ready po na alalayan po sila. At yun po yung ating pangako sa ating pong mga kababayan, dito po sa ating mga garbage collector, na isisito ito talaga natin na aside dun sa financial assistance, kung ano pa po mga interventions na pwede at meron ng DSWD, ibibigay po natin. Lalo na nga po yung nabanggit ninyo, yung iba sa kanila ay nagkakasakit. Hindi po natin may iwasan yan. So, on top po dun sa ating financial assistance, pag-aaralan po natin yung mga maaaring interventions like medical assistance, kahit yung mga medisina po kasi, Sir Ben, yan po yung maaari nating ibigay. Lalo na yung may mga maintenance na halimbawa. Wag naman ayan ay maaari po nating idagdag na tulong po sa kanilang pangangailangan. Okay. With that, ASEC Romel Lopez, maraming salamat. Extend my regards and special thanks kay Secretary Rex Gatchalian. Sa inyo rin, sa inyong tanggapan, nandyan lagi po kayo. Kaya po kayo DSWD. Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Salamat po. Good morning po, Sir Ben. Good morning po sa ating mga kababayan. Okay, ganito lang gagawin natin. May cash assistance na bibigay. Dadaan kayo doon sa sinasabing pagsusuri na gagawin ng social services. Sana makakuha ninyo 10,000 bawat isa. O di naman kaya pa 5,000. So in addition to that, may maaring 1,000 depende kung sa parting to, para nakikita ko, baka sakali kung siswertehin, kayong kawawang-kawawa kayo, naisip ko baka pagdasal nyo, makuha ng 10,000 at saka tulong na rin sa inyo. Lalo-lalo na doon sa mga tinanggalan sa trabaho dahil lumapit sa amin. Yung bang gusto nyo sabihin? Opo. So ang gusto nila makuha nyo yung sweldo, ayaw pa rin i-release. Ayaw din po. Gusto mong manawagan sa ISWIM at saka kay RJ Belmonte na si RJ Belmonte, nakikipagkita ba sa inyo to? Or may representante ba ng Quezon City Hall? Wala po. Wala po. So, baliwala kayo. Sige, manawagan kayo sa City Hall at manawagan kayo sa ISWIM. Sa City Hall muna dahil ang City Hall ay yung kliyente. O sige, sinong gusto manawagan? Takot? Wala. Ayaw niyo. O sige, ako manawagan. Okay? Una sa lahat. Ibigay mo sa akin. Una sa lahat, ako'y nananawagan sa City Hall. Quezon City Hall, makinig kayo. Taga Quezon City ako. And I will tell you this. Ayusin nyo, Mayor Joy, baka hindi nakarating sa'yo. Baka hindi pinararating sa iyo nitong si RJ Belmonte na in charge pagdating sa mga services and contracts. Ayusin nyo. Kung may legal man kayo, ayusin nyo. Naintindihan nyo ang trabaho ng isang legal. Nasa lokal na pamahalaan kayo, sa ilalim kayo ng national government. Tuparin nyo ang batas. Huwag kayong aanga-anga sa Quezon City Hall. Hindi maganda para sa akin. Hindi ako galit sa inyo, galit ako sa pinagagawa ninyo or maaring binabaliwala ninyo parang magaan. Magkakaroon ng Senate hearing, City Hall, makinig kayo. The Mayor, at saka hindi lang sa Mayor, RJ Belmonte, legal admin ninyo, I'm not angry at you, I'm only trying to tell you, ay, yan palang itsura ni RJ Belmonte. Makinig ka, RJ Belmonte. Listen carefully, listen good. I want to see you, open your door, and I will sit down with you, eyeball to eyeball, look me in the eye and tell me exactly what's the problem. You cannot disregard this problem. You are the principal. ISWIM is your contractor by law. You gave them the contract. It's a privilege, it's not a right. And so therefore, it comes with responsibility and accountability. Stick this to your head. Now ngayon, sasabihin ko sa iyo, may pananagutan. May pananagutan kayo sa national government. Baka hindi alam, baka medyo nakakalimot ka lang, baka medyo hindi nakaabot sa iyo dahil may mga cordon sanitaire ka dyan. So ngayon, ako na mismo nagpapaabot, imposible makaabot to. I-tape niyo po to, padala niyo sa City Hall para i-play ng i-play doon. Magsawa kayo hanggat gusto niyo. Masuka-suka kayo sa itsura ko. Bubulabugin ko kayo, yayanigin ko kayo. I'm gonna shake you up. Well, I'm gonna shake you up. I'm gonna wake you up. Bubulabugin ko kayo para magising kayo. Yayanigin ko kayo na parang lindol. Hindi dahil nagyayabang ako,
ganito ang serbisyo ng hashtag ipabitag mo. Walang pamilya-pamilya, walang kaibigan. Pag mali ka, sasabihin namin, trabaho lang to. Kaya kayo nandyan sa City Hall dahil unang-una, naninilbihan kayo, kayong mga in-appoint, kayong mga hinalal, public offices, public trust. Hindi ko kayo pinangangaralan, pero ngayon makakatikim kayo ng sermon sa akin. Kaya may gobyerno para ipasaayos ang sistema ng pinaninilbihan nyo, public offices, public trust. Huwag niyong apihin. This is grave abuse. This is grave oppression. Iba na to ang ginagawa ninyo. This is oppression big time. So kung hindi pa kayo nakakatikim ng salita na ganito, I am from Quezon City. You guys are my friend. And so as my brothers are your friends, but I'm different from my brothers. You listen carefully. So ngayon, ang nagsasabi rito, niyanig ko na kayo. I wanna see, binabagsakan niyo ako ng pinto, pinagsasarhan niyo ako ng pinto, because if I come and visit your office, you better be ready. Right in your turf, bibisitahin ko kayo. Hindi ako nagbibiro. So, ikaw naman, I swim. Kayo I swim, magtago kayo sa palda ng nanay nyo. Naiihi na kayo sa inyong mga lawlaw at butas-butas na karsunsilyo sa inyong pinagagawang kawalanhian. Ngayon, nakakatikim na kayo at ipatatawag kayo sa Senado ni Jinggoy. Ewan ko kung paano ka magpapaliwanag. Gusto kong makita sa iba't ibang anggulo kung paano ngumingiwi ang mga mukha ninyo. Hindi ko stilong bulyawan kayo. Dito may karapatan ako magbulyaw kasi may pang-aabuso dahil yan. Pero pagdating sa Senado, titinu-tinu kayo. Kasi imbestigahan kayo sa akin dito, hindi. Hinahambalos ko kayo sa kawalang-hiyan niyo. Kinakastigo ko ba kayo? Hindi. Pinahihiya ko lang kayo para tablang kayo. Ang kakapal na mukha nyo. Hindi pa tayo tapos. Abangan! Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag. Tulfo, iba po sa iba. Tatak, hashtag ipabitag mo.